na andun si Jesus. Diba? Paano niya nalaman? Kasi may buhay behind sa pangalan ni Jesus. May kagalingan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. May kapangyarihan sa kanyang pangalan. Amen. It's the life, kapatid, behind the name. Kaya yung kaaway, it makes him tremble. Tama? Diba? Hindi lang dapat sa bibig natin na sabihin natin na makapangyarihan ng Diyos. Kailangan lumabas yung buhay. Kailangan lumabas yung manifestation ng tinatawag mong kapangyarihan. Sinasabi mo nakakapagpagaling, kailangan nararamdaman mo yung pagpapagaling ng ating Panginoon. Kailangan naranasan mo. Kailangan merong buhay na kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen, di ba? Maganda yung story na yun. Tama, yung dun sa Gadara kay Jesus. Kasi kung makikita mo kapatid, pumunta lamang si Jesus para sa iisang kaluluwa. Di ba? Para dun lang sa iisang kaluluwa na yon, sinadya yun ni Jesus. Tinawid niya yun. Para dun lamang sa isang soul na yon, patunay lang kapatid na hindi iwan ng Diyos ang ninuman. Tama? Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Amen, di ba? So, sabi din kanina, back to the Word again to manifest itself. Why? Kasi di ba binasa natin kanina yung changing from glory to glory back to the original seed. Kasi di ba katulad ng binhi, kapag tinanim siya kapatid, di ba? Ganun ang itsura niya. Aba, nung tinanim siya, lumipas yung panahon, nagkaroon ng dahon, nagkaroon ng halaman, nagkaroon ng bulaklak, nagkaroon ng bunga. Tama? At nagpasimula lamang siya sa binhi, paglabas niya, binhi ulit. Tama? So kung makikita mo kapatid, galing sa binhi, changing from glory to glory, karoon ng halaman, glory to glory, changing, pabalik sa original glory, which is yung tinanim, lumabas na. Nagkaroon na ng bunga. Back to its original glory. Naiintindihan niyo po? Amen, di ba? So yung tinanim na nandun sa ilalim, it changes from glory to glory every day. Nandun sa ilalim, napunta na sa taas. Iisa lang yon. Amen, di ba? So you might be green seed. Sabi nga doon, you might be green seed, di ba? Meron yung green mangga, although kinakain na rin naman yung manggang hinog, di ba? So, di ba, maaaring green ka, pero darating yung panahon yung green na mangga may expose sa sun. Di ba? You are green, di ba? May expose ka sa sun, the S-O-N. And busy yung sun na hinugin ka. Tama, busy siya. Kaya don't look sa ibang tao. Kasi lahat kayo kapatid ng mga green, isa-isa kayong inihinog ng Diyos ng S-O-N. Amen? Naintindihan po natin? Diba? So lahat tayo expose sa S-O-N. Diba? Sa S-U-N, S-O-N. Tama? So hindi sabay-sabay nagiging hinog ang prutas. Tama? Merong iba na kasi hindi siya na-expose masyado. Tama? Nakikita nyo, hindi na-expose masyado yung mangga, kaya medyo nalilate siya. Meron naman na-expose, kaya maaga siyang nahinog. Diba? So, now naiintindihan po natin. Sabi niya, it's just like a seed of a morning glory. The seed of a flower, it falls into the ground. The seed of a corn falls into the ground. What the first thing? It comes up and it's a little sprout. Sabi niyan. Then it goes to a tassel. Then from a tassel back to its original grain. Well, that's exactly what the church has done. It come from Luther, from Wesley, and now back to the original grain. Back to its original glory, back to the glory it was sa pasimula. Amen. Intindihan po natin. So kung makikita mo kapatid, kung anong glory, kapatid, yung andito glory na naandito pa lamang sa pasimula. Makikita mo na kapatid. So wag kang tumingin sa in-between na sinasabi natin kanina. Diba? Diba? Wala pa tayo sa end kapatid. Pero darating din tayo doon. Amen? Pag dumating na yung panahon na yon, nakarating ka na sa end, we are adopted. Yung mga anak ng Diyos ay nahayag na. Diba? Kaya magtataka ngayon na kapag nandun na kayo sa dulo, iisipin mo lang, kala ko hindi ka makakapunta dito sa dulo. Inusgahan mo kasi siya eh. Tama? Diba? Kala ko yung isa na yan hindi maaabot. Kala ko ayaw ng Diyos ng opinion mo. Tama?
Ayaw niya ng opinion, kapatid. At ikaw bilang anak ng Diyos, huwag kang magpa-apekto o tumanggap sa opinion ng iba, lalo na kung hindi naman maganda. Tama? Diba? Kundi ang kailangan mong tanggapin ay salita ng Diyos, yung opinion ng Diyos, yung salita ng Diyos, at yung mensahe sa huling panahon. Amen? Diba? Yan yung sinasabi ng Diyos sa iyo, hindi yung opinion ng tao sa iyo. Amen, diba? And anak ka ng Diyos, kapatid, diba? So walang makakapagpabago nun. Simula pa lang sinabi niya na anak ka niya, up until the end, anak ka niya. At hindi na matatanggal ng mga kung sino man yung pangalan mo sa Lamb's Book of Life. Amen. So kung makikita niyo, kapatid, yung predestination, your predestination overrides your sin. Why? Paano? Kasi ang itinakda ng Diyos, kapatid, para sa iyo ay mas makapangyarihan kaysa sa mga nagawa mong kasalanan. Amen? So, kasi nga predestinated ka, everything you've done, God forgave you. Past, present, future, hindi mangingibabaw ang kasalanan mo sa predestination. Naintindihan po natin, higit na mangingibabaw ang predestination kaysa sa mga kasalanan mo. Ano man sabihin nila, hindi nila nakikita kung anong plano ng Diyos para sa iyo. Amen. Amen, di ba? Kaya kahit saan ka man magpunta, kahit ano man gawin mo, nasa sa iyo ang pangako ng Diyos. Amen, di ba? Sa trabaho ka man, nasa school ka man, kung saan ka man, why? Kasi ikaw ay predestinated seed ng ating Panginoon. Sabi niya, the sun that rose in the east is the sun that's manifesting the same thing in the west. Changing from glory to glory, it changed from the pagan down into Luther, and from Luther down into Wesley, and Wesley out into Pentecost. And on and on and on, changing from glory to glory. So every time, kapatid, na tumingin ka sa mirror, sa salamin, may nakikita ka dapat changes. Diba? Dati nagme-makeup ako, ngayon hindi na. Diba? Dati nagpuputol ako ng buhok sa babae, ngayon hindi na. Because you are looking to the mirror. What is the mirror? Word of God. Amen. Amen. So, kahit gaano ka katagal o bago pa lang, you are not the same, kapatid. You are changing from glory to glory every day. We are changing, kapatid. Binabago tayo ng ating Panginoon araw-araw. Amen. Maaring matanda ka na physical, kulubot ka na, mahina ka na, but the inside, amen, yung meron tayong another person inside. Amen. At yung person inside, nakahulma sa imahe ni Kristo. Amen. So makikita mo, kapatid, the inside man, meron. Amen. So sabi niya dyan, changing from glory to glory, producing the hidden manna. And now, it's right to bring back exactly like he was at the beginning. His same ministry, the same Jesus, the same power, the same Holy Ghost, the same one that came down sa panahon ng Pentecost, is the same Holy Ghost that manifested today from glory unto glory to glory, and it's back to original glory. Amen. So kapag bumalik na, kapatid, sa original seed, wala nang sino man ang makakapaggalaw nito. Tama? Kasi nasa presensya ka na ng Son. Diba? Bumalik ka na doon sa original seed. Nasa presensya ka na ng Son. Intindihan po natin? Nasa presensya ka na ng Son, and aalisin nito lahat ng greenness sa'yo. Hihinugin ka nito, yung pagiging hilaw mo. Kapag na-expose ka na sa Son, kaya di ba minsan isang araw sasabihin mo, yung dati mong ginagawa, ay ayaw ko na nito. Why? Ayaw kasi ito ng Diyos. Tama? Ang gusto mo nang gawin yung mga gusto ng Diyos. Dati puro ka hinanakit, puro ka galit, ngayon pagpapatawad. Puro mahal kita, puro positibo. Amen. Why? Kasi na-expose ka sa Son at hininog ka ng Son, ng S-O-N. Amen, di ba? Bakit inalis yung greenness sa'yo, kapatid? Para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo. Amen. Kapag nakikita mo, kapatid, kung gaano kadakila
ang ating Panginoon sa iyo, and yung kadakilayan niya, kapatid, nagkakaroon ng buhay sa iyo. Amen. Katulad na lang, di ba, kung mapapansin niyo, kapatid, sa mga bahay or yung mga hollow blocks, di ba, or sa mga cement, sabihin natin sa mga bakanting lote, sa mga bahay doon, bakit makikita mo minsan isang araw, bagamat cement siya, hollow block siya, bakit mayroong halaman na tumutubo? Out of nowhere. Diba? Bakit may tumutubong halaman doon? Nagkakaroon pa minsan ng bulaklak. Diba? Bakit? Diba? Bakit magtataka ka eh? Diba? Bakit may ganun? Gaano man katigas yun? Bakit nagka-crack yung hollow blocks? Diba? Bakit nangyayari yung mga yun? Magugulat ka lang, nag-crack na isang araw, may dahon na, may halaman ang tumubo doon sa pader na yun. Kahit gaano katigas yung pader na yun, hindi mo pa rin mapipigilan yung pagtubo ng halaman. Diba? Just like yung kapatid, gaano man katigas ang pagsemento ng kaaway sa'yo. Minsan na isang araw tutubo ka at bubunga kaway. May buhay na nasa sa'yo. At yun yung Diyos na sinasamba mo. Siya ang nagbibigay ng buhay sa'yo. At ang gagawin niya, diba? Kapag meron ka ng buhay, you're gonna break every chain. Break every situation. Magkakaroon na ng liwanag sa dati mong buhay na madilim. Diba? Sapagkat may buhay sa iyo and hindi kayang pigilan ni Satan ang buhay. Tama? Kung tatanungin natin dito isa-isa, kapatid, baka magulat ka kung anong pinagdadaanan nila. Diba? Pero dahil ba sa pinagdaanan mo, nag-stop ka? Hindi. Nandito ka nga ngayon, sumasamba sa ating Panginoon. Why? Sapagkat merong buhay na nasa sa iyo. At hindi mapipigilan yung buhay na yon sumamba sa ating Panginoon. Kaya kung makikita natin, kapatid, dapat hindi mo hinahadlangan ng pagpapala ng Panginoon sa iyo. Ama? Sabi niya dyan, with the baptism, sabi niya dyan, from glory to glory unto glory and back to its original seed. With the baptism of the Holy Ghost, with the same signs, same wonders, same baptism, same kind of people acting the same way, with the same power, same sensation. Diba? Kabaliktaran ng ibang simbahan, gusto nila tahimik lang. Hindi, kapatid, pero kasi hindi pwede, kasi kailangan nating manumbalik. Tama? Same katulad sa panahon ng mga tao sa Acts. Nang matanggap nilang Espiritu Santo, anong ginawa nila? Nag-awitan, nagsalita ng iba-ibang lengguwahe. Tama? At yun yung darating ang panahon, magiging ganon din tayo. The same person sa panahon ng Pentecost. Why? Because yung Holy Ghost na nasa atin, same sa panahon nila. Same power, same sensation, same signs. Tama? Kaya kung paano nila ginawa yun when they were filled with the Holy Ghost, yan ang gagawin natin ngayon. Amen? Magkakaroon ng another church katulad nung panahon na yun. Tama? Same signs, same action, acting the same way. Diba? Kaya wala tayong pakidapat, kapatid, sa sinasabi ng kaaway sa atin. Tama? Kasi alam mo, kapatid, kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tama? Bakit ka nagpapa-apekto sa sinasabi ng kaaway? Ikaw yung naka-experience, nakapangyarihan ng Diyos sa'yo. Tama? So it doesn't matter kung sinong nandito o sino mang wala dito, kapatid, ngayong umaga. But all we know is God is here. At ikaw nandito ka. At kapag kayong dalawa nagsama, something powerful ang nangyayari. Sabi niya, it's from glory unto glory. And the next thing will be changed from this glory into body like His own glorious body, where we shall see Him. Abraham saw the same. Sabi niya yan. So, kapatid, we come from God, we going back to God. Amen? Mga tao ngayon, gusto nila stagnan lang sa pananampalataya. Gusto nilang pigilan yung Espiritu ng Diyos. Hindi mo kayang pigilan ang Santong Espiritu. Amen? Mas kaya mo pang pigilin ng ulan kaysa patigilin ng Espiritu Santo. Ama, lahat ng mga paniniwala ng Pharisees, nakapagpatigil ba kay Jesus? Hindi. Ama, nothing can stop the Holy Ghost. Nothing can stop the plan of God. Ama? Sabi dyan, we're not living in a Pentecostal age. We are living in another age. We're not living in a Methodist age. We're living in another age.
We're living on up here to the bride age. The calling out of the church and getting it together for the rapture. That's the age that we're living now. Sabi ni Prophet, to my honest opinion, that's exactly the truth. Tama. So kaninang opinion ka makikinig? Tama? Nanay mo? Diba? Mas gugustuhin ko na lang makinig sa opinion ng propeta kaysa sa opinion ng pamilya ko. Tama? So why? Makapangyarihan tong propeta na to. Tama? Yung kapangyarihan ng Diyos sumakanya. At yung kapangyarihan niya sumasa atin ngayon. Tama? So makikita mo kapatid, dito na lang ako, it's vindicated word. Bakit pa ako makikinig sa iba? Dito na lang ako sinabi ng propeta. Kasi ang sinasabi ng propeta, salita ng Diyos. Amen? Diba? Let every man word be a lie. Sapagkat ang salita lang ng Diyos ang tunay at absolute. Sabi dyan, if you feel the least tug, don't turn it away. What is the Holy Ghost? Sabi dyan, what is the Holy Ghost? God in you. What's it for? Sabi dyan, what's it for? To continue His work among His people. To bring His church together. To bring a church to a place in this day far beyond the Lutheran, Methodist, and Pentecostal, into a place to adoption, a rapturing grace. That when this part of the church, when the Spirit moves into this church here, it will just raise and it will bring forth all of the redeemed that's touched by the Spirit. Lahat ng nahawakan ng Espiritu Santo, it will redeem, it will bring forth. So nakikita nyo na kapatid, yung move. Nakikita nyo na kapatid yung ating pinag-uusapan, which is the bride is on the move. Nakikita mo na? Diba? Sobrang dali lang kapatid na makita. Hindi siya ganun ka-complicated na maintindihan yung move. Why? Kasi buhay natin yung pinag-uusapan. Experience natin, everyday tayong binabago ng ating Panginoon. Kilala mo yung sarili mo. Kaya alam mo kung ano nangyayaring move. At sabi doon ni Prophet, God is morphing Himself in you. Sabi diyan, sumasa atin siya. Kaya don't feel bad kapag kinokorek ka ng Espiritu Santo kasi it's God na gustong mag-enmorph sa'yo in your flesh. Sabi niya dyan, what was the Holy Ghost given for? God cannot send a revival until He's got men in shape to take it. Sabi niya dyan, we cannot have a revival until we got men. Sino ito yung mga men? God called men. God trained men. Sabi niya dyan, hindi yung mga trained ng School of Theology, Education, but rugged men of faith that God has brought up in the school of His rugged training. Diba? Kaya kung may isip mo, Lord, ang hirap ng trials ko, it's a rugged training. Tama? Sabi dyan, men who are not afraid to face the fire. Men who has come in the presence of God and knows His power, and knows His omnipotence, and knows His healing power. Yun yung gusto makita ng Diyos, na malaman mo kung sino ka, kung gaano ka makapangyarihan. Sabi niya dyan, some men that's trained to know the living God, it's all right to train them by the word, but the letter kill it, the Spirit give it life. Amen. So, anong move nung pasimula? The Spirit. So, anong magmumove sa pagtatapos? The Spirit. Amen. So, the letter kill it, pero the letter kill it, pero ang Spirit, siya yung magbibigay ng buhay. Tama? At bago tayo dumating kapatid bago tayo dumating sa revival ng Diyos, kailangan magkaroon ng call out sa mga trained men. Tama? Diba? May mga story nga doon na yung sundalo. Diba? Mga sundalo sila, pero nasa kusina lang sila. Nagluluto, pero naka-uniform din sila. Tama? Pero hindi tayo ganong sundalo. Tama? Meron talagang sundalo, which is a warrior, yung front line na nasa laban lagi. May mga warrior na hindi takot gamitin yung tabak na may dalawang talim.
Tama? At anong gagawin na itong tabak na to? May dalawang tanim, it will cut every demon, every devil. Diba? Aalisin nito lahat sa iyo. Bakit? Kasi isa kang warrior, kapatid. At gamit-gamit mo tong sword na to. Amen, di ba? Meron kang tabak na to. Hindi ka pwedeng tagabalat ng patatas. Hindi kasi Princess Sarah. Ama, na tagabalat ka lang. Gusto natin o gusto ng Diyos ang God-trained men. Diba? Gusto niya na alam mo kung paano mo gagamitin ang kapangyarihan niya. Gusto niya yon na may lumalabas na buhay sa iyo. Gusto ng Diyos na alam ng mga anak niya na nandito ang ating Panginoon ngayong umaga. Dapat alam mo yun, kapatid. Why? Kasi your glorified body condition is here to charge you. Diba? Kung makikita natin, kapatid, si Elisha. Sinusundan niya lagi si Elijah. Ama, alam natin yung story nun. Diba? Pumunta ng Gilgal to Bethel to Jericho. Ama? So, makikita mo, may moving na nangyayari. Ama? May moving na nangyayari. May pagsunod na nangyayari. And alam natin na si Elisha is tipo ng nobya. Ama? Basa niyo po ba yun? Na si Elisha is a type of bride, type of church, tama? Following Elijah, and Elijah is a type of Christ. Tama? So alam na natin yung story nun. So, everywhere pumunta si Elijah, sasama si Elisha. Tama? Sabi ni Elisha, stay nga lang dito. Pupunta ako sa Jericho. Sabi ni Elisha, hindi. Sama ako. Tama? Sama ako. And alam natin na yung Jericho, malapit sa Jordan. At kung nabasa yung mensahe ng propeta, Jordan River is a type of death. Tama? Kung saan nagbabautismo si Juan. Alam natin, meaning bautismo, and we need to die to ourselves, to be born again. Amen? So yun yung pinakamahirap na bagay sa atin. Kasi tayo bilang tao, gusto natin palagi meron tayong say. Gusto natin lagi meron tayong opinion. Tama? Feel natin lagi tayo dapat may authority sa word no. Tama? You have nothing, kapatid. You need to die sa iyong sarili. Kailangan mong mamatay. Kailangan mong mabuhay spiritually bago mo makuha yung double portion spirit. Tama? So, para makuha niya yung double portion spirit, kailangan mamatay ni Elisha. I mean, dapat nangigasan natin. Be spiritual. Tama? So, yung ginawa ni Elisha, diba? Tumawid siya sa Jordan, sabi lang 2 times, diba? Tumawid siya sa Jordan. Pagbalik niya, anong meron siya? A robe. A double portion spirit. Diba? Hindi niya sinabi na ipapakita ko sa inyo kung anong meron ako. Bagos anong sabi ni Elisha, nang hawak niya na yung robe. Sabi niya, where is the Lord? God of Elijah. Saan na ando ng Panginoon, ang Diyos ni Elijah? At pagkatapos niyang gawin, anong ginawa niya? Hinampas niya yung Jordan. At yung Diyos ni Elijah came on the scene. At si Elisha nagkaroon ng double portion power. Double portion spirit. Katulad natin ngayon, mga kapatid. Ama? The bride will gonna have a double portion. Ng alin? Ng double portion of the anointing ng Malakay 4. Ama? Kapatid, maaari kang magkaroon ng double portion spirit. Kailangan mo lang ituloy-tuloy lang, huwag kang mapagod sumamba. Kapag gumagalaw ang Espiritu Santo, gumagalaw yung pillar of clouds, pillar of fire, kailangan mong sumunod. Just like Elisha to Elijah. Sumunod ka lang sa Diyos. Lord, ang hirap ng utos mo, sumunod ka lang, obey, obey, obey. Ama, para makuha mo yung double portion spirit ng Diyos. Ama, just obey ka ba doon? Huwag kang tumigil, manampalataya, kapatid. Huwag kang susuko. Keep moving, don't stop because the move is on sa nobya ni Kristo. Ama? Kasi kung makikita nyo, kapatid, we are in the race. Ama? Diba? Tayo ay nasa race. At kung alam niyo yung relay race, alam niyo yung relay race, yung 4 na nagpapasahan, yung tatakbo ipapasa sa isa, tatakbo papasa sa isa. Ama? Nasa sa ganun tayong sitwasyon. Diba? Sapagkat yung mensahe, kapatid, is ipinangaral na ng una. Dinala na naman ni Jesus, pinasa ni Jesus sa disciples, punta sa apostles, every churches, pinasa na, umabot kay prophet, ipinasa sa atin ni prophet yung mensahe. At ikaw magtutuloy ng race.
Ituloy mo, huwag kang mapagod. Diba? Tayo yung huling tatakbo sa racing, papunta saan? Perfection. Ama, kailangan natin tumakbo. Tayo yung huling nobya at tayo yung magtatagumpay na anak ng Diyos. Tayo yung mga mangusap sa tao, tayo yung magiging final voice sa huling panahon. Ama, at makikilala nila si Kristo sa pamamagitan natin. Amen? So mga kapatid, we are living in the last days and it's tempting. Nakakapagod, nakapanghina, di ba? At kung makikita mo kapatid, endurance. Nagdadala ito ng salvation. Tama? Nasa patagalan, oo patagalan, pero nasa kapahayagan din. Tama? Kaya sabi lang sa Matthew, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So merong pagtitiis. Tama? Pero ang ating reward sa langit, alin? Eternal. Kaya kapatid, huwag kang bibitaw sa iyong faith no matter anong mangyari sa journey mo. Amen? Merong reward sa iyong perseverance. Why? Kasi sabi dun sa James, blessed is the man that endureth temptation. Ama? Kasi for when he is tried, anong marireceive niya? Crown of life. Amen? Di ba? Tayo ay mga sinubok na ng panahon. Tama? Kailangan mo lang maalala yung pangako that God is faithful. Tama? Di ba? Ibinigay niya, kailangan mong ibigay yung buong diligence mo, di ba? Buong pagsunod mo kapatid sa pagiging mabuti at paggawa ng tama. Kaya sabi ni Prophet, just keep running the race with patience. Di ba? Hindi tayo magsisisi kapatid sa huli kasi dahil yung Panginoon mismo, siya ang magbibigay sa atin ng lakas, ng charge para hindi tayo mapagod maglingkod sa ating Panginoon. Diba? Sabi doon sa Galatians, and let us not be weary in well-doing. Why? Kasi in due season, we shall reap and we faint not. Tama? Diba? Kaya kailangan mong ituloy. Diba? The one who endures to the end, maliligtas. So kailangan mo lang lumaban, just keep on going. Diba? Sabi doon sa Hebrews, wherefore, sabi niya, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Sabi niya, and let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Sabi niya dyan, let us run with patience the race that is set before us. So, kapag makikita mo, hindi na ito yung panahon ng paghihintay. Tama? Ito yung panahon ng pagsunod. Amen? So, the bride is not sitting. Kailangan moving. Kailangan gumagalawa. Kailangan nagmamarch ka. Papunta doon sa dulo. Hindi tayo pinili kapatid para manatili lang sa dati nating buhay, sa luma nating buhay. Diba? Kailangan mo makaabot doon sa pamantayan ng ating Panginoon. Ama, tinawag tayo kapatid para lumakad sa ilaw kahit saan man siya magpunta. At daladala natin palagi yung ilaw. Ama, we are not called kapatid to stay stuck sa tradition or sa takot. Diba? Kaya kailangan hindi ka kapag umalis ang nobya, kailangan hindi ka left behind. Kapag gumalaw ang nobya, kailangan mong sumunod. Sumunod ka sa pillar of fire, makinig ka sa tawag ng Espiritu Santo. Ama? Diba? Kailangan mong lumakad, makinig at manampalataya sa ating Panginoon. So the bride is on the move from glory to glory to glory to glory back to its original glory. Amen. Diba? So from glory to glory, from galing sa word, nagkaroon ng manifestation, galing tayo sa earth, galing sa heaven, punta sa earth, pabalik sa heaven. Tama? At bilang bahagi ng bride, tayo kapatid yung kikilos. Tayo yung susunod. Kasi tayo yung tatanggap ng rapture. Amen? Kaya ng salita ng ating Panginoon, pagpalain ng bawat sa niya kung tayo tumayo. Habang nararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon, you need to talk to the Holy Spirit because the Holy Spirit, which is our glorified body condition, is right here beside you, kapatid. You need to talk to it. Huwag kang mahiya, kapatid, na kausapin ng ating Panginoon because we are in a race.
Kailangan mong tumakbo, hindi ka pwedeng ma-left behind. Hindi ka pwedeng bumalik sa gawa ng kaaway. Hindi ka pwedeng bumalik sa mundo. Hindi ka pwedeng maging katulad ni Mrs. Lot na panay ang tingin sa likod. Kailangan mong tumingin sa harapan. Kailangan mong tumingin sa ating Panginoon. Kailangan mong maglakad patungo sa kasagdalan. At para magawa mo yun, kailangan mo ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Hallelujah! Awitin natin ang sabing, there is... Take a look down to the corridors of time. As I look and see my God standing right beside. Tortured and good times and bad, He was there right in the midst. Nandito ang ating Panginoon, kapatid. Kailangan mo siyang kausapin. Cause right beside you there He is. Hallelujah. Thank you, Lord. Standing right beside His little Kailangan mo kausapin ang ating Panginoon. Katabi mo lang siya, kapatid. Kausapin mo siya, isuko mo. Hinanakit na yung puso. Galit, kabuluhan, kadiliman, umalis ka dyan, kapatid. Hindi to go sa salita ng Panginoon. Kailangan mo pumasok na magsunod. Iiwan ka ng lahat, pero hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Help us, Lord. Kailangan mo lang sa ating Panginoon. Magpatuloy ka lang, And whatever she may do, through all the trials, He will see her through. second verse. Want to see how our hearts but drink His wine, how we dance for her and kiss her well, Maintindihan mo no kung matter paano what sa akin the ang kanta. Maintindihan mo kung paano makahalaga sa ating Panginoon. Kung paano itiningatan ang asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Ganon kainibig ng ating Panginoon. Just cling to her. Ibigay mo lahat ng nabigatan sa Kanya. At pakikinggan ka ng ating Panginoon. Why? Why? Bakit niya pakikinggan? Because there He is. Nandito siya, kapatid, sa ating tabi ngayon. Araw-araw ng Espiritu Santo. Nakikita mo, nakikita mo ang Espiritu Santo na patuloy na mararamdaman ng kanyang kapangyarihan. Just cling to her. Hallelujah, Lord Jesus. Surrender mo lahat sa ating Panginoon. Surrender mo, kapatid. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Kapagkat mamaya, mag-overtake ka ng katawan ng ating Panginoon. Kailangan malinis ang iyong puso. Upang maging pagmamala sa iyo ang kanyang katawan at ang kanyang pagmamala. Oh, hallelujah, Lord. And whatever she may do, through all the trials, Somebody He will see her Jesus. Thank you, Lord. standing right beside His little Oh, ikaw yung legal right, kapatid. There He is. Masaya yung panahon na ito, kapatid. Lumapit sa Kanya. Masapit mo siya. Surrender mo sa Kanya lahat. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Habang sa mga panahon ko, atin ang ating Panginoon para ipaliwanag sa iyo kung anong nangyayari. Kailangan mo lang makita kapangyarihan ng ating Panginoon. At kapit ang kanyang salita at magpatinalog sa kanyang kagustuhan. Hallelujah. whatever she may do.
sapat ang biyaya niya sa bawat isa. Tunay na hindi siya nagkulang. Tunay na pinunuan niya ang ating mga puso ng kanyang mga salita. Salamat sa ating Panginoon. At tayo pinagako na po sa pamahagi ng ating gawain. Nagpapabalik ka loob sa ating Panginoon. Habang inaalit natin ang mga things. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son. Give thanks. He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Amen. At bilang pagkatapos na ating gawain, upang sa manalangin, sa lakip ng mga kalot na ito, nais ko bigay sa ating kapatid, Brother Richard. Diyos na banal sa pangalan ng Panginoon Kristo. Lord God, we praise you, Father, and thank you for everything, Father, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, mula sa mga salita mo na aming natanggap sa umagang ito. Na tunay, O Lord God, naging kalakasan namin, Panginoon. Na tunay, O Diyos, na nagpalakas sa bawat espiritu at kaluan ng Kristo namin, Panginoon. Lord God, kami ay nakakain ng kapagkain sariwa, Panginoon, nakainom sa tubig ng buhay, Panginoon. At Lord God, narito tagay namin ang kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. That we can give all the glory, all the honor, and praise to your holy name, Father. Dalagan namin ng Diyos sa umagang ito, Panginoon, na ikaw patuloy na kumatagpuan ng bawat pangkailangan ng bawat isa na ginamit mo sa umagang ito mula sa panguna, nagpapakala sa mga kawitan, mga bawat instrumento, maging mga watchers, at higit sa lahat na yung ginamit daluyan ng pagpapala. Dalagan namin, Lord, na ikaw magbalik ng mga pagpalang sa kanila sa ayon sa mga pangkailangan, Panginoon, maging sa kaloob na nalikom ng iyong mga anak. Dalagan namin ng Diyos na magamit sa iyong saknal na kalooban, Panginoon, at sa ikalalago ng Iglesia, Panginoon. Lord God, ikaw patuloy na makatagpuan ang bawat pangkailangan ng bawat isa, mga kamay na naging daluyan ng kapala. Ikaw magbalik ng Panginoon, nagsasignilig, maapaw, at walang sukat ka na Panginoon. Lord God, sa aming pansamantalang pagkahulay, dalagan namin, Lord God, na ikaw patuloy na magpala sa amin, Panginoon, maging sa gaganaping communion, mamayang hapon, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo kaming palakasin, Panginoon, patuloy mo bigyan kami ng buhay at kalakasan upang maganap ang bagay na ito ayon sa iyong pinag-uutos, Panginoon. Sa iyo, Lord God, ang lahat ng kapulihan, pasalamat, kaluwalhatian, at inaalay namin ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Diyos at Panginoon. God bless you, Brother Richard. Palakpakan natin ating Panginoon. God bless you all. Tapos na po ang ating gawain. Hindi natin. Kaway natin.